Usapan natin ito po 'no, Donald Trump pag-upo sa January 20, pinakamaaga daw po around, January 21, magkakaroon na po ng, ah, US sanction itong ICC sa pamamagitan ng executive order 'no. Yari po, parurusahan po ni Donald Trump itong ICC. Kung bakit po 'yan, pag-uusapan natin 'yan. Ito pong, NSC, yung National Security Council, yung pagkakatanggal po, maganda po 'tong paliwanag nito ni General Orlando De Leon o Retired General Orlando De Leon, na yung, paliwanag niya po riyan sa bakit po pinatutupad yung, EO 81 o yung reorganization, yung pagtatanggal po kay VP Sara bilang miyembro ng NSC o National Security Council. May kinalaman po yan dito po sa impeachment. Yan po ang mapag-uusapan natin. Dalawa lang pero hitik na hitik, no? Matindi po yan. Malungkot po ang mga umaasa na yung mga Duterte ay madadala nila sa ICC dahil pagkatapos po na gawin ni Donald Trump sa ICC yung kanyang balak gawin, mababawasan na po yung angas at kapangyarihan nitong ICC na to na makialam, no, sa mga bansang mayroong soberenya katulad ng Pilipinas. Bigo na naman po, no, yung mga ang tanging pag-asa lang po para maparusahan si Pangulong Duterte ay sa pamamagitan nitong ICC kasi wala naman po silang malinaw, no? Panay hearsay lang po itong kanilang at propaganda lamang yung ikinakaso nila kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hanggang press lang po, hanggang media lang po. Wala pa pong kinakaso hinggil po dyan sa EJK at sa war on drugs kay Pangulong Duterte. Yung kaisa-isa po na inaasahan nila na ICC, eto po, kapapasok lang po na balita, paparusahan ni Donald Trump. Hindi po dahil kay Tatay Digo. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Alam nyo po, siyempre, nang-aasar lang po tayo nung mga una, no? Inaasar natin itong mga tagapamandila ng ICC dito sa Pilipinas. Tinatanong natin sila, o ano na, kumusta na yung pinagmamalaki nyo na warrant of arrest ni Pangulong Duterte mula dyan sa mga dayuhang ICC. Ito po yung mga tao na no, yung makabagong makapili, no? Very willing po sila na ipagkanulo ang kanilang mga kababayan mula po sa mga dayuhan, no? Ganyan po kasusutil itong mga hinayupak na to. Kasi hindi nila kaya, alam nating lahat na legal yung ginawang war on drugs ni Pangulong Duterte dahil siya po ang presidente ng Pilipinas at that time. Legal po yung kanyang war on drugs. Alam naman natin, propaganda lang po nila yan lahat. So, ngayon po, si Donald Trump nagsabi, ito po, ayon po sa balita na to, Middle East Monitor, US President-elect Donald Trump plans to impose devastating sanction against the International Criminal Court, ICC, in The Hague immediately after taking office. Yan po. Ayon pa po rito, yung executive order ay maaari pong
ipatupad ni Donald Trump o ideklara ni Donald Trump as soon as January 21, no? Okay. It will target both individual ICC personnel, including judges and prosecutors, and the institution as a whole. Okay. Ito po ang malupit, no? I-discuss po natin. Baka sabihin nyo, ano naman epekto niyan? Hindi po. No? Hindi, kung papansinin nyo po, ngayon po nangingilag na buong mundo kay Donald Trump. Yung mga ang daming sinasabi kay Donald Trump before siya kasi akala nila mananalo si Kamala eh. Lahat na po ngayon nagtitiklupan na. Yung mga bansa po sa Europe, medyo sumisip-sip na po kay Donald Trump. Hindi po natin maialis, no? Superpower pa rin po ang US sa kasalukuyan, no? Angat na angat pa rin po yung military might ng US. Siguro kung mayroon pong distant second sa kanyang military might, yung China yon, no? Kaya po itong mga European countries nagtitiklupan na po ngayon. Ngayon, ito po, bakit po apektado sila sa gagawin ni Donald Trump, pati po yung treatment nila dito sa ICC? Ito po yun, no? Executive orders, hindi. The administration intends to classify the ICC. Ika-classify po nila o ituturing po ng administrasyon ni Donald similar to those used by State Department for terrorist organizations globally. Ayun, no? Parang similar, parang katulad ng deklarasyon na yung grupo na yan para kang dineklara na terrorist organization. Okay, refresh lang po kayo pag nangyayari yan. Ako rin Okay, ulitin po natin yung no? Ulitin po natin. The administration intends to classify the ICC as organization threatening US interests. So, idideklara po ni Donald Trump na yung ICC ay organisasyon na threatening US interests. So, katulad po yan ng pagdedeklara sa isang organisasyon na isang terorista. Okay? So, ano po ibig sabihin niyan pag dineklara po na against US interest? Ibig sabihin, yung mga bansa na kumikilala pa dyan, no? Magkakaroon din po ng, kumbaga, sinabi na nga na US na wag nyo, yung organisasyon na yan, wag kayong makikisama na dyan dahil yan ay against sa amin. Okay. So magbibigay kami ng sanction dyan. Sino mang bansa yung makikipag-ugnayan pa rin sa ICC ay medyo magiging masama po yung dating sa US. Parang nakikisama kayo sa bansa, sa isang organisasyon na nagte-threaten sa amin bilang US.